Yan, nais po nating paanyayahan ang ating mga kapabakorenyo na nanonood ngayong araw na ito dahil makakapanayan po natin ang isa sa ating mga barangay captains kung saan kilala pagdating po sa aspeto ng pangangalaga sa nutrisyon ng kanilang barangay sa iba't ibang aspeto po. At syempre marami pa po silang programa pero dito talaga sila pinaka-famous. I-welcome na po natin dito sa segment ng What's Cap ang kapitana ng Barangay Molino 1. Let's welcome Kapitan Geo Boying Dominguez. Welcome, Cap. Kamusta na po? Yan, magandang umaga. Yun, magandang umaga. At syempre po, baka pwede nyo pong batiin. I'm quite sure at narinig ko na po na kayo ay famous vlogger natin sa Barangay Molino 1, Cap. Ano pong tawag ninyo sa mga supporters at vloggers na nakasubaybay po sa inyo? And syempre, nagpapasalamat tayo sa ating mga followers, subscribers at taga-subaybay sa ating personal FB page. Opo, anong tawag po ninyo sa mga ano po ninyo? Mga ka-idol. Grabe mga ka-idol. Yan, mga ka-idol ang tawag ng ating Kapitan Geo sa ating po mga subscribers sa kanyang personal vlog na kung saan na ire-report at nailalathala din po ang ating mga kapanayam at mga program activities sa buong Barangay Molino 1. Kap, I believe may mga kasama kayo ngayong araw na to. Tama po? Meron po, meron. Opo, baka pwede nyo naman po maipakilala sa amin with full energy yung mga kasamahan natin ngayon. Yun, kasama natin syempre ang bumubuo ng barangay councils na katuwang nating naglilingkod sa ating barangay. Yun. Kagawad Willie Esto. Ayun, no? Kaway-kaway naman Eldo po. Francisco. Kagawad Angelito Arsiaga. Kagawad Romel Gayamo. Kagawad Monica Joy Alhambra. Kagawad Ronnie Alonso. Kagawad Atoy Dominguez. Ang ating secretary, Arlene Ramos. Ang ating treasurera, Atenoria Pielago. Grabe, palakpakan naman po dyan, no? Welcome po sa Usapang Bacooreno. Maraming salamat po for committing your time and joining us today dito po sa napakahalagang usapin natin upang makamusta natin si Kap. Kasi nga, madalas, lagi natin sinasabi, Kap, may problema. Kap, kailangan ko ng tulong. Pero ang tanong, kamusta na ba si Kap? Kayo po ba, Kap? Kamusta po? Nakakapagpahinga pa po ba kayo? Okay pa naman, kaya pa. Kaya pa po. Kaya pa. At laban na laban pa po, syempre, ang ating kapitan. Syempre, Kap, hindi lang dito sa ating studio, meron tayong kasama ngayong araw na ito. Meron din po kayong mga live audience na nakasubaybay po sa ating What's Cap na segment na ito. Tama po ba, Kap? Opo, tama po. Nanonood po ngayon ang ating mga office staff ngayon sa office. At yung mga lupon din natin nanonood po. Ayan po yung ating tanggapan kung saan nandun po yung mga office staff natin. Mga OJT po na nag-work immersion sa barangay po namin. Grabe. From different school dito po sa lungsod ng Bacoor. Yun, shout out and welcome po sa ating What's Cap sa mga nakasubaybay sa atin dyan. Sinisigurado po ng ating kapitan na ang ating serbisyo ay tuloy-tuloy at syempre po, ayan o, kita nyo naman, very active ko. Kaway-kaway naman po yung live audience natin dyan sa Barangay Molino 1 para nang makita natin yung energy check lang na po. Ayan, kaway-kaway lang po. Yun, iba din talaga ang energy ng mga kabataan at ang mga work immersionists natin. Suportado po ang ating kapitan. Dahil po dyan, maraming salamat po, Kap. Dahil patuloy po ninyong nilalayon ang pag-a-accommodate ng ating mga OJTs at mga work immersionists dito po sa ating mga barangay. Mga local recruit natin ito, no? At nakakapagsilbi na po sila ng maaga sa ating barangay. Napakahalaga po nito para sa ating mga kabataan. Bago po tayo dumiretso sa usapin ng ating trabaho bilang punong barangay po kayo, kamusta na po kayo ngayon, Kap? And syempre, kamusta na po ang Barangay Molino 1 as of now? Tayo naman as punong barangay, okay naman. At ang Barangay Molino 1 naman ay sinisikap natin na maayos at ramdam ng mga kabarangay natin yung serbisyo na nagmumula po dito. Grabe po, talagang nakikita naman po natin na ang ating mga services ay very actively promoted sa ating Barangay Molino 1. Kung ikukwento nyo po sa amin ngayon, Kap, yung barangay nyo ngayon at maipagmamalaki nyo, hindi bilang accomplishment report, kundi bilang isang kwento para lang tayo magkapit-bahay na maipagmamalaki natin. Magkataon halimbawa, Kap, hindi kayo Kap. Pero opo, halimbawa lang naman yun, Kap. O baka mamaya mawalan ako ng trabaho eh. Ayan. kung maikakwento niya lang po, ano po yung itsura ng Barangay Molino 1 as of now? Ngayon, masasabi kong ang Molino 1 ay kahit pa paano is na-improve na. Dahil yung paglilingkod po natin ay sinamahan po natin ng pagdisiplina, hindi lang puro pagmamahal. Grabe, no? Opo, importante yun sa mga viewers natin. Tama po yun, Kap, yung disiplina at hindi lang pagmamahal. Kasi ang disiplina ay parte ng pagmamahal. Opo. Di ba po, kalakip yan kung mahal mo ang iyong kabarangay at kung mahal mo ang iyong barangay, mahal mo ang iyong lungsod, meron ka dapat disiplina. Opo. Tayo din, hindi lang bilang isang barangay at bilang lungsod, bilang Pilipino, kung mahal natin ang ating bansa
ay importante po na meron tayong disiplina sa ating mga sarili at i-disiplina po natin ang ating sarili to make sure that we promote good governance as well as yung mga services po sa ating mga lokal na barangay. Grabe naman po yung pagmamahal at disiplina na yon presented to us by Barangay Molino 1. Meron po tayong mga nais malaman din, Kap, kasi in the recent days, inaaral natin ang Barangay Molino 1. Kamusta na po, anong mga accomplishments na ang narating ng Barangay Molino 1 from your term, Kap? Yun, simula nung naupo po tayo noong 2018 as punong barangay, sinikap natin na maibigay sa mga kabarangay natin yung maayos na serbisyo. Unang-una, hindi lang yung pagpapatupad sa barangay namin, maging sa bumubuo ng Barangay Molino 1 family, yung lahat ng mga empleyado po natin, sinisikap natin na ma-meeting sila at maipaunawa sa kanila yung duties and responsibilities po ng bawat isa na dapat ramdam po ng bawat kabarangay po natin. Grabe, no? Ano po kaya, Kap, from your accomplishments, kasi sasabihin nga nila, lahat naman ng barangay, isa lang ang serbisyo natin. Ano namang maibibigay ng barangay kundi yung basic necessities. Pero ano po yung isa sa mga best practice na sa tingin niyo kaya nyong ipagmalaki at ipagmayabang na ginagawa sa Barangay Molino 1? Yun, siyempre yung disiplinadong pagbibigay serbisyo kung saan ang ating tanggapan ay nagbibigay ng mga clearances Monday to Sunday para yung mga tao na nangangailangan ng clearance ng availability nila is Sabado lang, makakuha po sila ng araw na yon. Plus yung mga libreng clearance, libreng barangay ID po, at yung pagpapagaan ng buhay ng mamamayan po natin, no? Na kung saan libre yung pagpapahiram natin ng tent, upuan, lamesa, lahat ng kaya na nating ibigay sa mga kabarangay natin para mapagaang ang pamumuhay po ng lahat ng kabarangay po natin sa Molino 1. Grabe, no? Kita-kita niyo po sa screen yung pag-aasikaso ng ating mga barangay personnel sa kanila pong mga basic services dito po sa Barangay Molino 1. And nabanggit niyo, Kap, hanggang Sunday po, bukas ang barangay for the clearances? Opo, pinapalakas po natin yung serbisyo na para maramdaman ng mga kabarangay natin dahil may mga ang available nga lang po Sabado, Linggo. Kaya tayo ay may stop na duty rin every Sunday. Grabe po, talagang gagawa natin ng diskarte para lang mapagsilbihan, lalo na po yung mga ang available time ay Saturday and Sunday. Opo. Thank you, Kap. Kasi ganun nyo po ka-espesyal tignan yung mga kabarangay natin na kung ano yung services na gusto nyong natatanggap ay dapat natatanggap din ng ating mga kabarangay. Thank you po, Jaan. I am quite sure, Kap, na doon po sa mga services natin, meron tayong mga ordinansa na naipasa, may mga ordinansa tayo na inadapt para po maisagawa at maisa sa katuparan po ito. Ano pong mga ordinances or mga resolutions na yung ating nagawa that makes Molino 1 very special? Yan, sa tulong ng barangay councils kung saan yung mga city ordinance ng city government natin na inadapt ng barangay, kagaya na lang ng curfew for minors, kung saan ito ay pagmamalasakit natin sa mga minors na 10 oras ng gabi, alas 10, dapat ang mga kabataan po natin nasa loob na ng inyong mga tahanan para hindi po kayo mapahamak. At isang ordinansa pa rin na pinapatupad natin, inadapt din natin sa barangay po natin, yung mga nagbibidyoke po, no? Kaya nakikiusap po tayo sa lahat ng mamamayan ng Molino 1, pagsapit ng alas 10 ng gabi, itigil na po natin yung kasiyahan po natin. Ito pong pagkapatupad natin ng mga ordinansa na ito ay makakatulong at pantay-pantay po natin ipinapatupad sa lahat ng mamamayan ng Molino 1. Grabe po, part po ng ilan sa mga gusto natin itanong, Kap, kasi recently, 'di ba, yung mga seniors and PWDs natin, talagang hina-highlight natin yung mga serbisyo sa kanila. Nagagamit po ba ng mga taga Barangay Molino 1 ng mga seniors at PWDs natin yung sabihin na natin programs, halimbawa na lang po libreng sine, nakakapag-avail po ba ang mga seniors natin? Opo, yung pong libreng sine na programa ng city government natin ay nakaka-avail po sila at ito po yung malaking tulong para po sa mga senior citizens natin, mga PWD, at isa pa yung bonding ng mga seniors na sabay-sabay silang manonood. Oho. At manood ng sine. Opo, maganda po yun sa isang barangay, merong isang community o kaya subdivision sa inyo, tapos magyayayaan yung mga senior, tapos sasabihin, Kap, wala po kaming pamasahe. Pwede po bang pengi pamasahe, Kap? Misa nagpapahatid sila. Misa po nagpapahatid at binibigay po yun. Dahil mahal natin ang mga seniors. Grabe. At yung binibigay natin basta kaya po natin. Parang gusto ko po lumipat Barangay Molino 1 po. Spoiled po ang mga seniors natin sa Barangay Molino 1, sa mga nagpapahatid dyan kay Kap at syempre po sa mga barangay personnel natin para ma-enjoy po yung services at mga libreng serbisyo natin. Nais natin malaman kasi syempre, Kap, recently na i-launch din yung ating mga programs specifically for the anti-EPA
Pal. Kamusta na po ang process natin dito sa Barangay Molino 1? Yun pong mandato ng DILG, no? Agad na tumugon ang city government natin sa pangunguna ng ating 24/7 Mayor Strike Remilla. Naglabas siya ng Memorandum Order number 11 Series 2026 kung saan ang mga barangay ay inutusan niya at mga department. Kaya kami naman sa barangay ay tinugunan namin agad ang panawagan ng ating abutihing mayor. Natanggalin ang mga features na nakapaloob doon sa ordinansa or sa policy. So ng anti-EPAL. nakapagbaklas na rin po sa Molino 1 at nakapag-comply na That is good para masigurado po natin that we are compliant to the basic necessities and basic mandates coming from the DILG and the national offices po natin. Sa usapin naman po, dumako tayo kasi nabanggit nyo Kap, ang dami nating accomplishments at best practices. I'm quite sure mapag-uusapan pa natin, meron kayong special practice at special program na ginagawa later on for the youth. Punta tayo sa usapin ng infrastructure, Kap. Kamusta na po ang Barangay Molino 1 sa aspeto ng infrastructure? Ano po yung mga naipatayo na at well-achieved na natin ang mga buildings and infrastructure sa barangay? Yan, salamat po sa inyong katanungan. No? Yan, nang naupo tayo noong 2018, yung kabuuan ng Molino 1, sinikap natin kung ano yung mga problema na kailangang solusyonan natin. Tulad ng pagpapatayo natin ng street lights, no? Kung saan gusto nating mapagliwanag ang kabuuan ng Molino 1, kung saan ilang subdivisions ang nalagyan natin ng street lights, Progressive 17, Progressive 18, 2021, Maswerte, at isusunod naman natin ngayong taon yung iba pang subdivisions na matulungan sila para mapagliwanag. Wow! So ito po ay mga talagang inilagay nyo sa priority programs ninyo, Kap? Opo, priority. Grabe, no? At sinusunod-sunod po natin, kagaya po ng sinabi ni Kap, inuunti-unti natin dahil kailangan po yung budget. I believe, Kap, na yung budget talagang may limitation siya kasi dapat yung iba may prioritization din at may budget din. Opo, dapat talaga may allocations at nung nakaraan nga nagkaroon ako ng problema dahil yung main roads ko na dapat pinaayos ko na yung street light. Kinapos kasi kami ng pambayad ng billing ng 5 months. Yung budget para doon, nire-align ko muna papuntang bills. Kaya ngayon taon, isasaayos ko na yung main roads namin para mapagliwanag din yung daan ng mga tao po doon. Yun, kitang-kita nyo naman, di ba? Kailangan lang po natin mag-adjust kasi lagi po natin ifa-factor in yung limitations ng isang barangay pagdating sa budgetary requisites. And ginagawa naman po ng paraan ng ating kapitan. And I'm quite sure na i-vlog nyo na yan, Kap, na share nyo yan sa ating mga kasama sa Barangay Molino 1. Opo, yung pong mga report na yan ay ginagawa ko po sa panahon ng State of Barangay Address. Ito yung Barangay Assembly na lahat ng yung ginagawa natin nakapaloob po doon sa SOBA ng barangay. Yun. Grabe po. Thank you so much for that. Pagdating sa aspeto ng ating infrastructures, dadako naman tayo ngayon, Kap, sa usapin ng pangkalusugan. Kasi nakikita natin bilang barangay captain, sobrang healthy nyo po. At kagaya nga sabi mo rin, Kap, na nakakapagpahinga pa naman po kayo dito po sa inyong paninilbihan bilang punong barangay ng Barangay Molino 1. Pagdating po sa health concerns natin, pagdating sa health na sektor po natin, malaman na natin, Kap, may health center ba tayong available sa Molino 1? Meron po kaming health center. Ayun. Ano po ito? In tie-up with the city government pa rin po? Yes po. Ayun. Saan po kaya ang health center natin nakalocate sa Molino 1? Ang health center po natin ay nasa along Molino Road lang sa tabi po ng Bacoor National High School para yung mga tao is mabilis na makapunta po doon. Ayun. Along Molino Road po tayo doon sa Bacoor National High School banda po. Ayan, part nito nais nating malaman, Kap, kasi po yung services sa health sector natin, importante na napag-uusapan po. Ano po yung mga usual services and ano yung mga special services na meron tayo? Yun, may mga pre-vaccine doon, pre-check-up at kahit paano naglalaan tayo ng gamot para sa mga bata na nangangailangan na pag nagpa-check-up, may gamot na maibibigay yung ating tao po doon sa health center po natin. Ayun, thank you so much po. Nais nating malaman, Kap, ha? Kasi ayan, nakikita po ninyo sa screen na ang atin pong mga vaccination programs ay talagang tuloy-tuloy at ibinibigay po ang serbisyo na dapat po maibigay sa ating mga kapwa Bacooreno, lalo na po sa mga taga Barangay Molino 1 po. Kita-kita nyo naman po yung services. Binababa nyo yan, Kap? Nagko-covered court kayo? Nagko-community-based din po kayo? Opo, bali yan ay sa tulong naman po ng isang kaibigan natin na nagkaroon ng flu vaccines po sa barangay po namin, no?
Wow, ito po ay para sa mga seniors. Seniors at yung adults na pwede basta may available pa pong vaccine. Grabe po ano. Ako po ay nakiki-watch din at live din po ako nanonood, nakasubaybay po sa atin pong Strike TV. Sa mga nagko-comment po dito at nais magpa-shoutout. Ang dami pong gustong bumati, iba't ibang pamilya, no. Parang grabe po yung kanilang suporta din sa mga programs natin dito po sa Barangay Molino 1. Nais nating malaman, Kap, on a personal note. Sa totoo lang po, Kap, mas may moment ba na nasabi niyong buti na lang naging kapitan ako? At meron din po bang araw na gusto niyo na lang maging private citizen? Ang totoo, no, wala akong plano sa politika sana, no. Medyo siguro dahil sa kalooban ng itaas, dahil lang talagang dapat na kapitan ang kuya ko Nagkataon lang no mag-eleksyon, namatay siya. Opo. Yung mga tao, kinausap tayo, pero hindi man ako yung magdidesisyon lang hanggang sa, yun, tayo yung tumakbo noong 2018. At masasabi ko na salamat at ako yung naging kapitan dahil kahit paano yung panunungkulan ng aking ama, in-improve natin, no? In-upgrade natin, sinamahan natin ng pagmamahal, disiplina, yung mga kabarangay po natin. Dahil ang tatay ko talagang sobrang bait Wala akong masabi sa kanyang panunungkulan. Pero siyempre, kailangan yung mga kababayan namin, kabarangay namin, magkaroon ng disiplina para maging matagumpay at maayos yung pamumuhay ng bawat isa sa amin. Thank you doon, Kap. Grabe yung inyong inputs and insights na yung kapatid ninyo, it was not a good moment na magkaroon na iplano yung pagtakbo ninyo, pero dahil sa kalooban na rin ng Panginoon natin na i-push kayo to step up at magkaroon ng ganitong klase ng mindset sa ating mga kabarangay ng Molino 1. Medyo talagang ayoko sa politics Medyo talagang alam ko kasi ang politics, medyo alam niyo na, kahit gumawa ka ng mabuti, masama ka pa rin sa ilan. Pero bago ko yan in-accept, no, kinausap din ako ng nanay ko Kasi ang laging tanong sa akin ng nanay mo, kaya mo ba? Kasi ang tatay ko, matitiis ko yung sinasabi sa kanya na ganto ganon, pero sa'yo bilang isang anak, masakit para sa akin. Sabi ko, Nay, gagawin natin to para sa kabutihan ng Molino 1, kaya wala dapat kayong ipag-alala. At nakita rin naman po natin yung services na ibinibigay ng ating Kap Zeo dito po sa ating mga kabarangay Molino 1 na talagang nagbibigay talaga ng serbisyo, disiplina, pagmamahal sa ating mga kabarangay. Sa totoo lang, Kap, isa pa, mas makulit po ba ang basura o mas makulit yung nagtatapon ng basura? At sa tingin ko, yung nagtatapon ng basura, no? Opo, isang bagay po yan na talagang isa sa mga problema natin na nakikita yan dahil iba rin ang level at pagtanaw natin sa environmental sector natin. But prior to that, sa usapin na yan, meron tayong mga ilang nagko-comment sa atin pong naging teasers, sa mga naging promotions natin. Isa po sa mga nais nilang erase na concern, Kap. Mula to sa comment section po sa Facebook mula po kay Carla Morales. Yung isa po sa mga comment ni Miss Carla Morales ay, yung nanay ko po matanda na pero hindi pa rin nakakasama sa mga ayuda para sa senior. Ano po kaya nangyari dito, Kap? Yun, magandang tanong po yan dahil gusto nating ipanaawa sa lahat ng senior citizens. Yung pong, kung ang tinutukoy niya, yung social pension, yun po ay limitado lamang, no? Na nanggagaling sa national, sa region. Kaya ipagdasal po natin yung programa ng national government, yung Universal Social Pension, na sana ipatupad na ngayon taon na to para mayaman mahirap maka-avail ng programa ng national government po natin. Ayun. At least po klaro po sa atin na ang ating pong provisions ay hindi po partikular na nanggagaling sa ating Barangay Molino 1, kundi meron pong advisory from the national patungkol po sa provisions ng ating mga services, lalo na ng ating ayuda para sa mga seniors po. Isa pa po. Idagdag ko na rin, no? Yes, yung programa ng city, yung Kalinga, yun yung natatanggap din ng mga seniors natin, no? Yung Kalinga from city government, plus yung Rebilla Law na marami na rin nakatanggap dyan. At yung mga centenarian from national government, 100,000. Sa lungsod ng Bacoor, 100,000. Sa provincial, 50,000 naman. 250,000 ang natatanggap ng isang centenarian. Grabe po, napakaswerte ng mga taga Bacoor na aabot ng 100 years old. At I believe si Barangay Secretary po natin aabot to ng 100 Opo. 100 Iba yung kasipagan din po kasi lahat na po ng plano at pagpaplano ay na talagang inasikaso ng ating Barangay Secretary. Kaya iba din po. At si Kap po aabot po ng 250 years old naman po. Na iba talaga, mga dinosaur na yung kasama natin ulit dito kasi
Kasi iba talaga, no, bilang Bacoorreño, yung services natin, tapos makakatanggap ka ng 100 from national, 100 from local, 50 from province, 250 in all. Napakapalad po talaga ng ating mga Bacoorreño, 250,000 na makukuha. Yun. Tapos sa barangay naman, yung siyempre yung inaasahan nila na 1% na tig 0.5 sila ng PWD. Lahat ng seniors, binibigyan natin ng tigli 5 kilong bigas. Grabe. PWD, kasambahay, solo parent, TODA, PODA, binibigyan natin sila ng 5 kilong bigas. Grabe. Ano po? Ito pa yung mga local programs and activities na Ng po barangay. pagdating sa barangay. Opo. At talagang binibigyang diin ng ating barangay captain yung importansya ng ating mga seniors at PWDs as part of our vulnerable communities. May isa pa po nag-comment, si Maria Andrea. Ang comment naman po niya the last time ay, pwede po bang kumuha ng clearance kahit Sabado at Linggo? May pasok kasi ako mula Lunes hanggang Biyernes. Nasagot po ito na Kap. Tama, Kap? Opo, tama po. Ang kasagutan po dito ay pwede po sa mga nais po mag-avail ng mga clearance at services sa atin pong barangay Molino 1, meron pong tao na nakaantabay doon sa inyo upang i-provide sa inyo yung service na kailangan niyo like your clearance every Saturday and Sunday. Lalo na po kapag ang off nyo lang ay Saturday at Sunday, yun lang ang free time ninyo. Pwede pa rin po kayo kumuha sa barangay Molino 1. And thank you po dahil talagang ina-extend ni Cap yung kanyang resources at ina-allocate yung additional na human resources para nang sa ganun ay may magbabantay po sa barangay at magbibigay ng service even during weekends. Yan. Mamaya po may mga katanungan pa tayo sa mga comment sections natin. Meron din po mga nagpapa-shoutout eh. Balikan natin, Cap, yung usapin natin ng environment, no? Nais natin malaman, Cap, kamusta na po? In the year 2026, nagkaroon tayo ng bagong implementation ng garbage collection, waste management sa lungsod po ng Bacoor. Kamusta na po ang pagpapatupad natin sa Barangay Molino 1? Yan, malaking tulong yung programa ng city government para masigurado na yung basura sa bawat subdivisions, street ay makuha ng garbage truck natin. Bilang tulong natin para maging matagumpay ang programang ito po ay inaasisan ng mga tanod natin sa bawat subdivisions. Opo, ayan. Nakikita nyo naman po sa inyong mga screens, mga kapwa ko Bacoorreño at kasama sa Barangay Molino 1 na ipinapaskill po ang mga tarpaulins natin doon sa master schedule ng garbage collection. May iba't ibang schedules po per subdivision, per sitio, per community po para na sa ganun ay mai-assist po ito. Paano po nag-a-assist ang barangay at the level po ng ating garbage collection, Cap? Yun, bali sila ay nag-a-announce din na bago pumasok sa subdivision, kasama na nila yung truck para yung mga nasa every household, ilabas na yung mga basura nila. Ayun. At least po, no, alam natin na ito po ay partnership barangay, community, kasama po ng City Government of Bacoor. At may mga assigned areas po kayo kung saan po pwede mag-collect, Cap. Yun, bali mayroon kasing sistema yung subdivisions na pwedeng pick upin lang doon yung mga basura nila. At doon naman sa ibang parte ng lugar namin, sa main roads kung saan ito yung itinalagang pick up points ng mga basura kung saan hinihigpitan din natin para maging discipline zone yung lugar na yon. Opo, kasi baka mamaya naman mawalan tayo ng kadisiplinahan doon sa ating pinaglalagyan ng basura at doon sa mga areas natin, sa mga zones na tinatawag natin na kung saan nagko-collect ng garbage, mahirap naman po. Baka mamaya itinapon nyo na lang doon yung basura nang hindi nyo properly sinegregate, na hindi nyo properly in-accommodate yung kung paano ba ito dapat pag-iwahiwalayin. At ito po ang ating mga pagbabago sa lungsod ng Bacoor at lalo na po sa Barangay Molino 1. Kaya po please bear with us pagdating po sa aspeto natin with the adjustments ng ating garbage collection. At patuloy nating tataas yung antas ng mekanismo natin for the garbage and environmental sector po natin. Pag-usapan naman natin, Cap, ang inyong kahandaan sa panahon ng sakuna. Pagdating sa disaster preparedness po, kapag may nangyaring sakuna, halimbawa ngayon, Cap, wag naman sana ay may mangyari pong sakuna, gano'n na po ba kahanda ang inyong barangay? Yun, ang Molino 1 naman kahit paano umaatin ng mga trainings, orientations para bilang paghahanda sa kalamidad na pwedeng tumama anumang oras, no? Kagaya na lang ng training natin sa paghahanda sa The Big One, yung lindol na yan na naganap sa nakalipas na mga taon sa iba't ibang lugar. Ang Molino 1 kahit paano po ay handa anumang oras para tumugon sa mga nangangailangan. Yun. Nais din nating i-inform ang ating mga Bacoorreño, may evacuation centers available po ba kayo, Cap? Opo, ang Bacoor National High School plus yung Ciudad District School.
Opo, ayun. Dalawa po ang main na evacuation centers natin. Yes, yung barangay hall Tapos barangay hall pa po natin. Magkataon po, may mga signages naman yun, Kap. Ano? Meron naman po. Na ito ay magiging evacuation center at may mga signages naman tayo. Directional signages na ito ang evacuation center ng Barangay Molino 1 para na sa ganun aware yung ating mga kabarangay. Opo, yung mga ka-idol natin. Nakika-idol ako, no? Pasensya na hukap kasi naaangasan talaga ako doon sa ka-idol eh. Ang Mga galing nung ka-idol. Opo, yun yung mga ka-idol at kabarangay natin ay magkaroon po ng awareness kung ano po yung mga hazards at kung saan sila pwedeng tumakbo. Kasi kami po sa DRRM, tinuturo naman namin na makipag-coordinate sa barangay at alamin kung saan po ang pinakamalapit na evacuation center. Halimbawa, sa Cross Park po, saan ang pinakamalapit na evacuation center ng Cross Park? Parang malapit na po ito sa Bacoor National High School. Same goes sa mga nasa Paula Homes. Dapat po alam na ninyo yon. Kung magkataon po na merong mga court, halimbawa po open na court, po pwede pong maging evacuation for earthquake kasi hindi po natin ina-advertise na dapat nasa covered court sila. Kung sa open court po at ang inyong subdivision ay meron pong open court, dapat po bilang yung mga HOA natin at community members, i-coordinate with the barangay na pwede pong maging evacuation center actually itong court namin na open dahil po ligtas po dito sa panahon ng earthquake. Ganon din naman pagdating sa bahaan. Ano po yung, but I'm quite sure isolated cases lang naman magkataon kapag binaha ang Barangay Molino 1. Kasi for sure, lulubog na yung ibang areas natin from the District 2. Opo, District 1, I mean. And with that, ay talagang nakikita natin that the community must also be accountable and responsible sa coordination natin with our fellow barangay members po at syempre po sa ating mga barangay personnel. Kasama na po dito syempre si Kap dahil nais nating palakasin ang aspeto ng ating kahandaan. And narinig ko na nga po na graduate na po si Sec sa plano no sa mga plans. Sabi nga ang dami na po ng certification na kailangang i-avail para makapagpa-budget. Dahil po importante din sa ating mga kapabacoreño na naaaral po at alam ng city government yung mga gusto at goals, objectives ng ating barangay, kung ano po yung mga plano nila later on. Yan. Pagdating sa rescue natin, Kap, kasi I'm quite sure nung last time sumali ata kayo ng Stridas 1, yung mahabang lakaran. At this year, iiba po yung challenge natin. Mas mahirap na daw po. Kasi parang mas magagaling na po ata yung inyong mga personnel at marami na rin daw pong personnel. Paano po yung pagdating sa rescue mechanisms natin? Ano po yung mga available rescue equipments natin? Meron po ba tayo, Kap? May mga kagamitan tayo, yung mga gamit na pag nagre-rescue tulad ng mga salbabida, kahit paano yung mga panghagis tali, at iba-iba mga kagamitan pang rescue. Opo. And also, pagdating sa emergency response, may available naman po na ambulance. Ano po? Meron ang ating barangay. Kaya nasusustain natin yung pangangailangan. Magkataon. Kasi even sa amin, sa end po namin, sa dami po ng ating mga nais humingi ng tulong for emergency response ay talagang medyo nahihirapan din po kami pagdating sa pagsusupply at pagsusustain ng ating provision ng emergency response. Pero ang Barangay Molino 1 ay katuwang natin. Nakakapag-provide po kayo ng halimbawa magpapahatid po sa hospital, kaya meron pong buntis na gusto magpa-check up, nakaka-accommodate naman natin, Kap. Opo. Noong naupo ko 2018, yan ang sinikap ko mabili agad, magkaroon ng ambulansya. Malaking tulong to noong panahon na dumating ang pandemic. Opo. Talagang nakita natin dito yung importansya ng ambulance mechanism and emergency response natin sa aspeto, lalo na po sa pagbibigay ng awareness, alert at alarm phase sa ating mga kapwa Bacoreño, lalo na sa Barangay Molino 1. Yan. Sa usapin naman, nakita nyo po sa inyong screens ngayon ang iba't ibang mekanismo at rescue response na ginawa at na-achieve ng Barangay Molino 1 through the leadership of Kap Geo. Nakikita naman po natin na pati monitoring ginagawa po ninyo and pagbibigay ng alert sa ating mga kapwa Bacoreño at kabarangay po sa Molino 1. Yun. That being said, ayan, nakita po natin ay dadako naman tayo sa usapin ng ating kabataan. Kasi nakita natin na seniors, PWDs, as of now, Kap, ano po ang gusto nyo maging future ng mga kabataan sa inyong barangay? Yun, malaki ang inaasahan ko sa kabataan at lalo na pinapahalagahan ko yan bilang isang ama na itinuturing ko mga anak. Kaya yung mga programa natin talaga nakapokus din halos sa kabataan. Meron tayong programa na Handog Talino. Ito yung cash incentives na ibinibigay natin para mahikayat yung mga bata na mag-aral ng mabuti. Yun. Isa po ito sa mga flagship program kumbaga ng Barangay Molino 1 at isa to sa pwede natin consider as our best practice. Opo. Ilang taon nyo na pong ginagawa ito, Kap? Ito ay 2 years na natin ginagawa.
itong programa na to. Lahat po ng estudyante na May total average ng fourth grading. Pag naka 90 sila ng average, public man o private, elementary hanggang college, binibigyan natin ng cash incentives. wow, elementary hanggang college Opo. na makakapasok po ang average 90 above. Pataas. Grabe, no? Grabe. Yun, kaya hinikayat ko din ang mga kabataan natin, mag-aral po kayo ng mabuti, no? At ngayon darating na summer, bago magpasukan, mamimigay po ulit tayo ng cash incentives. Kaya mag-aral po kayo mabuti dahil naniniwala ako, kayo ang pag-asa ng bayan, kayo ang pag-asa ng bawat pamilya. Grabe. At meron pa po kayo, namimigay pa po kayo ng school supplies cap. Opo, kasabay po nun. Kasabay noon. Grabe. Pero gustuhin ko man po parang hindi ako papasok doon sa... Una po, hindi ako taga Molino 1 eh. Doon sa cash incentive, gusto ko sana po noon eh. Pero, opo, baka hindi po umabot yung average ko din. Tsaka hindi na po ako nag-aaral sa kolehiyo. Baka po doon sa ibang degree po pwede po. Pero thank you Kapano kasi ganun yung program nyo. May programa din ako ng reading tutorial, no? Pre-reading tutorial every summer dahil talaga namang maraming bata gumagraduate dahil laging walang pasok dahil sa mga bagyo-bagyo na yan. May mga bata na hindi marunong bumasa. Kaya ako may programa din ng pre-reading tutorial Grabe. every summer. Sino po nagtuturo dito, Kap? Mga volunteers. Kasama ko din dito ang organizations ng Karamay ng Kabataan, SK Councils, at yung mga teachers na willing magturo. Grabe. Ako po ay nainggit doon sa free reading tutorial at magkataon po during summertime at meron po kayong anak na hindi pa po ganun ka well-versed sa pagbabasa, mga kapwa ko kabarangay 1 o Molino 1, please, kasi pag Bacoor baka mamaya buo Bacoor opo, pati yung mga taga Sapote, Talaba ay sa inyo na humagpuntahan. Ito po, sa ibang mga barangay po pwede nyo naman po itong gayahin. Kagaya sabi nga, gaya-gaya po tumaya. Pero magaganda kasing programs to eh. Ako po ay nai-inspire personally na meron kang free reading tutorial na every summer para makahabol yung bata doon sa pagbabasa. Ang tunay kasing hangarin at layunin ng mga programang gusto ko mangyari para sa mga kabataan, mapataas ang antas ng edukasyon nila. Isa pa, ito yung paraan kung mag-aaral sila, magkakaroon ng trabaho. Isang paraan para wala ng pamilya magugutom sa hinaharap sa mga kabarangay ko. Thank you so much, Kap. Ganun yung vision na dapat na hinahanap natin sa mga services po na meron. And I'm quite sure meron pa po tayong mga additional like feeding programs. Feeding programs, ayun, pinahahalagahan natin ang nutrisyon ng mga kabataan. Ang mga staff ko ngayon, umiikot din po, nag-OPT Plus para makuha yung timbang ng mga bata para sila yung mapaglaanan natin ng programa ng pang-nutrisyon. Opo. At syempre, sasabihin na naman natin dito dun sa iba, baka mamaya kung sino po yung umiikot na barangay personnel, sila din yung kumakain nung pinang-feeding. Hindi naman, Kap, Hindi naman po. Ayun, kita-kita nyo naman, si Kap mismo nag-aabot. Wag nyo na sa pong school pagbintangan. ng syudad. Opo, sa syudad po yan, syudad. Opo, meron din kaming mga sa Bacoor National High School at sa iba-ibang lugar na nagkakanda kami ng feeding program. Nagpapasalamat din pala kami kasi hindi naman ang pondo kasi ng barangay para sa nutrition limitado lang. Nagpapasalamat kami sa tulong ng mga sponsor, stakeholders at ka-partners namin patungkol sa nutrition. So meron po kayong mga private partners, Kap? Opo, kagaya na lang po ng Lighthouse Religious Group, Lighthouse, Fountain of Life, yung Lunas Program, ibang-ibang religious pa tulad ng Pure Health, laboratories. Totoo ba? Tumutulong sila sa amin. Maraming religious group ko at organizations na tumutulong sa amin patungkol po sa nutrition. Wow. Thank you so much po sa mga nag-a-accommodate at nagbibigay ng kanilang suporta. Hindi po in particular sa iisang tao at sa punong barangay lang, kundi dun sa mga services at program na ipinopush ng kanilang barangay. Kasi hindi naman po ito maisa sa katuparan kung hindi po merong coordination with the private sector din. Pero syempre po, from the allocation ng ating barangay, I believe as well, Kap, ang CSWD natin, katuwang din natin at times. Opo, katuwang din natin ng CSWD. Siyempre, ang bumubuo din siyempre ng Barangay Nutrition Council. Ayun. Opo, may mga BNS tayo. At siyempre po, chinecheck din ng ating mga BNS. Sinisigurado ng mga nutritionist natin na yung binibigay nating pagkain ay sapat, ligtas, at masustansya. Para po nang sa ganon ay hindi mababansot at hindi magkakaroon ng... Kasi yun po, ilan yun sa mga... Sasabihin sa akin, sobrang na yung term na bansot. Pero ginagamit po talaga ito na terminolohiya, yung stunting na tinatawag natin sa mga services, lalo kapag hindi tama yung pagkain na ibinibigay sa bata for his or her age, talagang
hindi po magkakaroon tayo ng problema pagdating sa ating nutrition and growth. Kaya nga po ang Barangay Molino 1 ay kilala pagdating sa aspeto ng nutrition. Tama ka? Tama po. Kayo po ay naging awardee. Noong last 2024, kami po ay first place sa Barangay Nutrition Council kung saan tayo yung naging representative ng Bacoor to region. Plus nitong 2025 naman, kami ay second place naman sa Barangay Nutrition Council. Grabe naman po. Talagang later on magiging na kayo, Hall of Famer dahil na-maintain ninyo at napangangalagaan po yung nutrisyon ng ating mga kabataang Bacooreño sa Barangay Molino 1. Pagdating naman, Kap, kasi sasabihin nila, okay, ang daming priority programs and projects ni Kap pagdating sa ating mga kabataan, sa mga pagdating naman sa livelihood programs, kasi I'm quite sure, Kap, meron talagang mga nahirapan, hindi naging maganda yung kanilang sabihin na natin academic background. Naging challenge sa kanilang academic background nila. That's why hindi sila nagkaroon ng oportunidad na makapagkolehiyo. Kaya po minsan ilan din sa mga struggles natin ito na parang wala ng future feeling natin even sa mga adult. Pero sa Barangay Molino 1 po ay nais ating malaman, may program po ba kayo for livelihood? Kasi yun yung mga usual na natin parang kalakip o sa kabilang dako ng pag-aaral. Meron po ba tayo? Yun, malaking tulong din po ang livelihood, no? Unang-una sa mga walang hanap buhay, malaking tulong po yung livelihood office sa tulong ni Ate Lita Gawaran kung saan sa barangay namin para matuto yung mga seniors namin, nagkaroon po kami ng livelihood na yung dishwashing liquid, yung fabric conditioner, soap making, at yung SK Councils naman, yung pabango making. Ayun. Kaya po, kung may maaamoy po kayong mabango sa Barangay Molino 1, baka po nakapag-livelihood program ito. Dahil baka yung wag naman sana yung kalsada maging madulas. Baka lang po may marami kayong nakikitang nakasampay at maraming laundry shop sa Barangay Molino 1. Dulot po yung livelihood program kasi ilan po ito sa mga bagay na pinapromote natin, lalo na dun sa nagsasabi na hindi, aasa na lang kami sa programa ng gobyerno, dun sa bigay na financial assistance ng gobyerno. Hindi po kasi ganun, tama, Kap? Dapat meron tayong something Kailangan ding matuto yung mga tao. Hindi po pwedeng asa lang tayo ng asa sa gobyerno. Hindi po pwedeng nakaantabay lang tayo at nakangana lang tayo dun sa mga services at mga financial assistance sa ibibigay ng government. Dapat po matuto din tayo na mamuhay kasi ang government po natin ay nagpo-provide din po ng educational advancement kagaya nga ng livelihood programs na po pwede pong gawin ng ibinababa sa ating mga kabarangay upang nasa ganon magkaroon po kayo ng future at marami na pong yumaman, marami nang umasenso. Hindi ko naman po sinabing maging mukha tayong pera pero makaaangat sa buhay at magkakaroon tayo ng self-sustaining na mga programs and projects. Kasi, Kap, naniniwala ko after ng program nila, meron pa po kayo ibibigay sa kanila, parang meron silang incentives to start. Oo, yun parang nag-uumpisa na sila at kahit paano kumikita na yung seniors natin para magkaroon ng source of income. 'Di ba? Yun lang po ang dapat natin gawin. Matuto tayo makipag-coordinate sa ating barangay upang na sa ganun ay masuportahan po yung pangangailangan natin for possible livelihood programs and mga programs po natin. Doon naman, Kap, sa aspeto ng job fair, ako po ay nananawagan nung nakaraan lamang. Kasama po natin si Doc Bob doon sa ating mga kasambahay na dapat po ay magpatala na. Kayo po ba, Kap, nagpatala na po kayo? Opo, bali ang barangay namin ay kasama sa 18 na tumugon doon sa panawagan ng peso kay Doc Bob na may kasambahay na rin po kami. Yun! Maraming salamat po, Kap. Very, very proud moment po ito sa amin dahil yung 18 po na yun talagang outstanding talaga. Very proud kami na pinangangalagaan po natin yung mga kasambahay natin, yung profiling nila at yung karapatan ng ating mga kasambahay. Kasi dapat lang po maipromote ito. At hindi lang po ito sa mga patungkol sa kasambahay ang job fairs natin. Kap, kayo po ba ay syempre kasama rin po kayo at active kayo sa ating peso pagdating sa job fairs? Opo. Yun Ano po usually, Kap, sa inyong location sa Barangay Molino 1, ano po yung mga usual na trabaho ang nai-o-offer dyan? Ano yung mga usual trabaho na mahanap natin sa Molino 1? Yun, bali sa Molino 1 kasi inaano natin yung mga gusto mag-apply sa Peso Office, no? Para kung ano yung available na po pwedeng applyan ng mga taga sa amin, matanggap po sila doon. Yun. At least alam na po natin sa ating mga kabarangay, lalapit lang tayo, ko-coordinate lang po.
lalo na po yung mga anak ninyo na fresh grad at gusto magtrabaho, lalapit lang po tayo sa barangay at magtatanong baka meron po dyan na ibaba ang peso ng mga programs and job fairs. Pwede po ba kami makapunta at pwede po ba... Dati po ako personally, nung bata pa po ako, kabataan, mailap din po ako sa barangay kasi nga parang feeling ko ang taas ng barangay. Feeling ko gano'n, hindi ano. Pero eto na po, yung mga ganitong klase ng leadership at ganitong klase ng management, i-approach nyo lang po sila. At more than willing sila na i-assist po kayo sa inyong mga pangangailangan. At syempre, Kap, livelihood, job fairs, meron pa kayong program for community garden. Meron po. Saan po yung mga... Ano po ba yung konsepto ng community garden sa Molino 1? Ang community garden namin, dahil sa dumadami ng establishmento sa barangay namin, yung mga bakanting lote, hiniram ko muna sa mga may-ari para matamnan. Malaking tulong to nung panahon ng pandemic na lockdown. Yung mga walang pambili ng ulam, kumukuha doon ng pansahog nila. Upo, patola, kung anong bagay na makukuha nila doon sa barangay. Wow. Kayo din po bumibili ng punla, syempre, Kap. Malaking tulong yung agriculture natin. Misa nakakahingi tayo doon. Yun. Di ba po? And syempre gusto natin malaman, Kap. Ano po yan? Halimbawa, pipitas po ako dyan sa inyong community garden. Gusto ko yung community garden, kung kailan ko lang po gustuhin o may logbook magpapaalam po, gano'n? Siyempre, nire-record din natin para may datos kung sino yung nagbe-benefits ng mga itinanim. Oho, kasi baka naman yung iba dyan, wag naman po sana, pero pag inabuso nyo naman, kayo yung kumuha ng marami, tapos ibebenta nyo pala, ay, naku, paano pa po kapag lettuce ang tinanim ni Kap? Baka mamaya kuhanin ninyo, tapos ibenta ninyo sa samgyupsalan, kumitang kabuhayan kayo sa programa ng barangay. Nangyari na yan, merong imbis na humingi, nakaw yung ginawa. 10 pagkalalaking papaya ang kinuha. Aroy, naku, talaga naman. Minsan ay talaga, ang mga kapwa din natin at mga kabarangay natin, nabibigyan na po tayo ng programa. Wag na pong too much. Sobra naman po. Pero thank you, Kap, kasi ginawa niya po na may monitoring tayo. Hindi po ito pinagdadamot. Manghihingi lang po kayo, ilalogbook lang. Nasasabihin natin, ito si Teresita. Araw-araw kumukuha to ng kangkong. Araw-araw kumukuha ng malunggay. Ano ba to? Nagpapagatas ba to? Bakit lagi may malunggay sa kanyang Pero yung iba't iba po nating mga ipinunla ng barangay at programa ng barangay, please make sure po na supportahan natin. Ito po, yung nakikita natin, Kap, sa picture, may mga bata, matanda, babae. Sino-sino po sila nagtatanim, Kap? Mga 4-piece SK councils natin, may yung committee ng agriculture natin, no? At isa pa yung si Consi mismo, dahil si tatay ko is magsasaka. Wow! Totoo po. Grabe naman po, alam mo po yung konsehal natin, din iba din ang level ng kanyang, yung garden, farming equip natin at capacity. Maraming salamat po for making sure na ang ating mga programs, ayun, kita nyo naman po, ang dami nung talong, pechay. Di ba nagtabi yung talong at pechay? Ano kayang putahe meron sa talong at pechay? Pansahog. Pansahog. Yung pechay, sardinas lang, ulam na. Grabe. Pechay, sardinas lang, ulam na. Ginisang pechay. At pinagsusumikapan po ito ng mga kabarangay natin at ng mga volunteers natin na ipunla at itanim, pangalagaan. Kaya tayo po, marapat lang, sasabihin natin, responsibilidad nila yan Ito pong mga bagay na ito ay dapat po community nag-i-involve din. Hindi naman po mag-isa sa katuparan ito na pawang gobyerno na lang po at mga personal ng barangay ang gagawa. Dapat po kahit paano meron tayong puso na hindi natin abusuhin ng mga services natin kagaya nito. At thank you, Kap. Kasi yung community garden na yon, vital siya ang laking bagay nun para sa environment, dun sa lupa, nagiging malusog yung lupa na hindi siya natatenga at nagkakaroon ng pagkakataon na makatulong sa ating mga kapabakoreño. At salamat din po sa mga nagpahiram ng lupa dahil hindi po ito mangyayari kung hindi po kayo, kung ipagdadamot niyo po yung inyong mga lupa. At syempre, ang dami natin job fairs, community garden, livelihood po natin. Pagdating, Kap, sa security, peace and order natin, kamusta na po yung ating mga peace and order programs? And ang tanong natin dito, Kap, yung security ng mga kabarangay Molino 1, on a scale of 1 to 10, 1 as the lowest, 10 as the highest, gano'n na po ka-safe sa barangay Molino 1 ngayon? Siguro mga 7. 7 po. Ano po kaya yung nakikita nyong 3 para maging 10 kayo? Yung kasing 3, yung hindi sa laki din ng populations namin, hindi namin alam yung kung saan nagaganap yung mga problema. Opo.
Mga isolated cases kasi Isolated natin yun, cases, Kap. Eh. oo. And talagang minsan hindi natin maiwasan. Pero nakamonitor naman po ang ating mga tanod. Tama, Kap? Ang mga tanod natin, nagro-rubing naman yan. Plus yung tulong ng CCTV natin, no? Na sa totoo, malaking tulong yung CCTV. Marami po ba naka-install na CCTV ngayon? O sa main roads namin, marami nakatutok sa bawat establishmento, subdivisions, para kung may insidente man, merong babalikan. Malaking tulong to pag may vehicular accident. Opo. Imbis na police matter, pag kaya namin ayusin sa barangay, inaayos na namin, no? At nagkakasundo naman sila. Isang paraan din to ng yung mga gumagawa ng kalokohan, mapanagot namin. Sa tulong ng CCTV, ilan na yung magnanakaw na naipakulong namin sa barangay po namin. Grabe, no? Importante po ito at mga investments po ito natin for the safety and security. Natutuwa ko dun sa humility ni Kap na may CCTV ka na, yung tanod mo. Ilan po ang tanod na jumbo duty sa atin, Kap? Ang tanod, pinalakas ko ang manpower ng tanod. 40 na sila ngayon. Wow. At nagsi-shifting po sila. Shifting po. Day and night, 24/7, hanggang weekend. Opo. Alternate sila. Basta 24 oras may tanod na naka-duty. May driver na naka-duty. Yun, maraming salamat po dahil hindi ito maisa sa katuparan. At sabi ko, bakit 7 lang ang score ni Kap? Doon sa, napaka-humble naman nung 7. Tapos yung 3, yun nga, syempre, mga isolated cases natin, hindi talaga natin maiwasan na may mga masasamang loob. Pero hindi na natin ipinopromote na ang bawat isa sa atin, lalo na yung mga wala naman talagang intention, ay maisagawa ang mga masasamang bagay po na ito. So 24 hours po ang roving ng ating mga tanod at syempre po ang ating mga pagsabihin na natin, mga CCTV cameras po natin. Dumako tayo, Kap. Mabilis ang sagot lang po ito. In 1 minute, timeran natin, Kap, ha? 1 minute, yan. In 1 minute po, kailangan natin masagot lang po yung ilan sa mga questions natin. Quick questions lang po ito, Kap, ha? Yan. Mamimili lang po kayo, parang yes or no lang ito. Ready na kayo, Kap? Sige po. Sige po. 1 minute starts na. Umaga o gabi? Gabi. Kape o tubig? Kape. Tahimik o maingay? Tahimik. Planado o biglaan? Planado. Opisina o field work? Field work. Grabe, field work talaga. Ayaw sa opisina, tumambay na lang. Ano po? Ano pong mas madalas ninyong marinig? Kap, saglit lang po o Kap, may problema po? May problema po. Maraming problema talaga to, lalo na sa kagawad ata ang may problema, no? Ay, hindi naman po. Ano mas mahirap i-ignore? Group chat o yung kumakatok po sa bahay ninyo? Ignore. Ano pong mahirap ignore? i-ignore? Sorry, group chat. Group chat. Okay, yung mga maraming nag-chat sa group chat, ano? Mas mabilis makarating po sa inyo, balita o chismis? Chismis. Chismis? Mas kailangan sa barangay, pasensya o kape? Pasensya dapat. Ayaw nyo ng kape. Mas relax po kayo, Kap, kapag tahimik o tapos na ang trabaho? Pagtapos na ang trabaho. Ano po ang mas na-miss ninyo? Simpleng buhay o pagiging busy? Simpleng buhay. Mas natutunan nyo po bilang kapitan, makinig o magpaliwanag? Parehas. Parehas. Mas nakakapagod po sa inyo, magdesisyon o maghintay? Magdesisyon. Mas nagpapangiti sa inyo, thank you ng tao o tahimik na barangay? Tahimik na barangay. Yun. Barangay is more of a trabaho o responsibilidad? Responsibilidad. Serbisyo is about one word only? Responsibility. Responsibility. Kung hindi ka po kapitan, ikaw ay? Simpleng mamamayan lang. Simpleng mamamayan lang. Isang salita para sa barangay? Pagmamahalan. Pagmamahalan. Ayun. Grabe naman po. Thank you so much doon sa 1 minuto na yon. Quick questions yun, Kap, ano? Gusto ko mo yung... Si Kap Trinidad po kasi, sabi niya, kung hindi daw siya kapitan, siya daw ay maniningil. Maniningil. Yun ba ang tumanda sa akin? Kay Kap J naman po, kung hindi po siya kapitan, siya ay simpleng mamamayan lamang. Yun naman ang pangarap ko talaga, simple lang. Kaya nga ayokong pasukin tong politika. Medyo, yun nga lang, lahat ng inayawan ko parang yun na napunta ng po. Panginoon Diyos na challenge sa akin. Noong binata ko bago ako mag-asawa, ang gusto ko malapit lang. Pero ang ibinigay sa akin, taga Siargao. ayokong maglingkod, pero ang ibigay sa akin ng Diyos, Ito po. maglingkod. Grabe po, ano. Nais ito siguro talaga, ito yung destined na mas madalas talaga ganun po si Lord. Yung kung ano yung ayaw natin, yun ang ibibigay sa'yo. Ayaw mo niya na, sige, ito sa'yo. And napapatunayan po natin, Kap, na talagang yung pagsaserbisyo at pagmamahal, nasa sa inyo po talaga siya. Sa 2 taon po na nanungkulan kayo bilang punong barangay, Kap, ano po yung masasabi natin kahit pa paano na-accomplish na natin? Natin pagdating po sa aspeto ng paninilbihan? Sa loob ng 2 taon? Opo. Tulad na yung handog talino na yan, no? Kung saan ito yung
pangarap ko para itaas yung antas ng kahirapan ng mga kabarangay ko, no? Na 2 taon na natin ginagawa na isa katuparan na natin at magpapatuloy yan habang ako yung kapitan ng Molino Uno. Opo, ayun, grabe naman talaga. Pagpapatuloy natin ang magagandang programa at adhikain natin. Pero syempre dun sa comment sections natin, meron pa rin tayong mga active members na nagko-comment doon. Unahin na po natin si Angelian Doliente Valdez. Kap, ang tanong po niya, kailan po ibabalik ang Zumba para makapag-exercise na po kami? Yun. Yung Zumba ko kasi is napatigil at noong 2025 kasi yung iba't ibang subdivisions may mga kanya-kanyang Zumba na. Pero ito yung pagkakataon na tama yung tanong na maibabalik na po natin yung Zumba ngayon. Magpapatawag po ako ng iba't ibang samahan para pag-isahin ang Zumba ng Molino Uno. Yun! Para makiisa din sa programa ng city government po natin. Grabe, no? Thank you so much doon, Kap. Meron tayong gagawing coordination meeting. At antabayanan natin yan, ha? Antabayanan niyo si Kap. Magpapatawag ng meeting. Pangako ni Kap yan. Para nang sa ganun ay magkaisa yung ating mga zombie. Ay, Zumba pala. Zumba Zombie. goers. Ayun, Zumba goers. Ay, di zombie nga. Oh, Zombie. Sorry. Mga Zumba goers natin dyan. Opo, yan. Kasi nanood ako nung isang araw dun sa, may napanood ako sa TikTok po, nagzuzumba nga siya. Tapos, ayaw tumigil. Habang nagzuzumba, umiinom. Pag uwi, ayun, zombie talaga siya. Zombie talaga Oo. siya. Kasi nauna po siyang malasing kesa matapos yung zumba niya. Sana hindi ganun sa Molino One. Exercise talaga to, no? Salamat, Ma'am Miss Angelian Valdez. Sabi naman po ni Rakitero PH, Kap, yung mga vendors sa papasok ng syudad, sagabal sa mga sasakyan na papasok at palabas, sana po maaksyonan. At isa pang concern, Kap, yung mga pagbaha sa Progressive 20 to 21, Kap. Doon kasi nakatira ang nanay ko. Sobrang hirap po, sana matulungan nyo din, Kap. Thank you po. Yung tungkol sa syudad, yung vendors natin doon, ang totoo po, ina-actionan na po natin yun kung saan nakita ko rin personal pag pumupunta ako doon, nagkukos ng traffic. Kaya ipinatawag na natin yung mga vendors doon at tayo ay nananawagan din syempre sa mga street vendors natin. Naunawaan po natin na yung pamumuhay ninyo is legal na paraan po yun paghahanap buhay. Pero sana ilagay po natin sa tamang lugar na po pwede po kayo makapaghanap buhay. Ayun. Yan, salamat po. Thank you so much po. Syempre, tapos doon naman sa yung concern ng pagbaha pala, po. yun sa pagbaha, meron kasi nga problema din. Lahat naman ng progressive, talagang kanya-kanyang tayo lang ang bahay. Kung hindi ipapagawa ng LGU, ng barangay, hindi madedevelop yung kanal, kalsada. Kaya yung 2021, meron kasing problema kami dyan dahil yung isang bakanteng lote na dinadaluyan ng pansamantalang tubig, dinevelop na. Ang totoo po niyan, sinulusyonan ko na rin yan kung saan yung nagpapagawa ng establishmento na yon, kinausap ko na sila na yung gumastos para gawin yung kanal na ma-connect pansamantala. Habang ang plano ko po kasi by 2027, yung 2021 is i-develop natin yung mga drainage po nila. Ayun. At least meron po tayong mga plano at isinasagawang aksyon para pong mapatunayan at mapagsilbihan natin na ito pong mga concerns natin na ito, like isolated floodings, ay ginagawan din po ng paraan. At syempre po, nagbabasa po ako sa live natin, mga live na nagko-comment sa atin. Sabi nung isa, si Miss Edna na CEO, ang galing ni Kap, Gio sumagot, good job po and God bless. Sabi naman po ni Benny Penular, you're the best Kap Gio. At sabi naman po ni Pilar Bulataw sa Lazar, Molino One Kap Gio, matalino ka, talino, ang galing-galing mong sumagot. Sabi naman po ni Vart Martin, mabuhay Molino One, mabuhay Kap Boying from Meclotoda Team Wasalak. Ay, yung mga Wasalak talaga na yan, talaga naman. Oo, dati po hindi ko pa po alam yung meaning ng Wasalak na yan. Nung nalaman ko po talagang iba din talaga mga Wasalak na ito. Wasalak ng Wasalak. Oo, sabi naman nung isa, shout out sa BGC Basketball and shout out po from PPWM Poba, Molino One, mula po kay Alamo Eric Almeda. Yan. Saludo din daw po si Paulo Badjao kay Kap Gio, papasok ng maaga, uuwi ng late night para maglingkod. Ay, totoo yung Kap? Late night kayo na uwi? Monday to Sunday, papasok ng maaga, uuwi ng gabi para matulog lang. Pag hindi busy, Monday to Sunday, sa barangay lang po tayo. Grabe po. Sabi din po ni Edna, kasama ang anak ko sa Handog Talino ng Barangay Molino One. Salamat po, Kap Gio. Nakakatuwa po, na yung Handog Talino, ang laking impact nito sa mga mag-aaral. Kahit ako po bilang estudyante, tapos makakatanggap ako nito, ay talagang sabihin ko, po yung kapitan namin dati, talaga isa yun sa mga naging flagship programs ng barangay namin. At meron po isa nag-comment din, sabi naman po ni Gary Herona Jr., sana maimbitahan nyo din si board member Kapitan Rafael Paterna III ng PF Espiritu 5. Maybe sa mga susunod po, iisa-isahin po natin ang mga kapitan.
susuungin natin at susuyurin natin ang 47 barangays. Para na sa ganun maalaman po ninyo ang mga services po natin dito po sa lungsod ng Bacoor. Kap, gaya nung ano natin, ang dami nyo na-accomplish. Ang dami nyo na nagawang programs eh. Ang dami nyo ng initiatives kagaya nung Handog Talino. Ano po yung masasabi nyo na dream project ninyo na gusto nyo sana ma-accomplish? Yun, marami pa tayong pangarap, no, na para sa kabataan ng Molino 1 at sa lahat ng nanirahan din ng Molino 1 na talagang mapagtagumpayan ko sa pamamagitan ng programa na talagang maihaw ng mga kabarangay ko, yung mga kabarangay ko na nasa mababang pamumuhay maging magtagumpay sa pamamagitan ng programang gusto nating mangyari, no? Kaya palalakasin pa natin yung programang pang-edukasyon para sa mga kabataan. At yung pagsolusyon sa mga problema po ng barangay natin may mga unti-unti po tayong ginagawa. Ayan. Grabe po maraming salamat dahil po Kap, importante na yung pangarap hindi siya natatapos. Sasabihin natin, kapitan ka na so tapos na yung pangarap mo sa barangay kasi nagawa mo na or whatever. Hindi po ito ganoon eh. Tama Kap. Meron tayo dapat may iisipin ka pa, ano pa yung dapat kong maidagdag? Pangarap ko magkaroon ng ospital, pangarap ko magkaroon ng, alam mo po yun, sa inyong barangay. And that's one good thing na meron po kayo, Kap. Yun, marami na tayong nagawa pero marami tayong pinapangarap. Kagaya na lang ng maisaayos yung mga tanggapan ng barangay namin. Paghahanda rin sa hinaharap dahil ang lugar namin, bagamat hindi binabasa ngayon, pero naniniwala kasi ako na dating yung panahon babahain. Na magkaroon ng second floor din yung main barangay hall namin para may evacuation centers din doon sa cover court natin, no? Sa barangay. At marami pa pong iba tulad ng fire truck, pinapangarap ko rin yan na magkaroon ng fire truck para hindi lang sa barangay namin makatulong din sa ibang lugar na kailangan ng fire truck. At madalas po recently meron nga naging fire incident kagabi. Natutuwa po ako sa GC ng mga barangay secretaries at mga DRRM natin. Talagang todo sila nagchat-chat at meron mga available na barangay na volunteer groups pati yung mga rescue trucks at fire trucks ng mga barangay nag-responde din at mabilisang nakakapagbigay ng tulong. At yun po ang isa sa mga pangarap din ng ating Kap Gio sa Barangay Molino 1, magkaroon ng fire truck at magkaroon po ng kumbaga second floor ang ating covered court for possible evacuation center. Napakagandang pangarap po para sa Barangay Molino 1. Nawa po magkaroon ng sakatuparan. May sakatuparan po natin yan. At maybe later on, after 3 years, 6 years, masasabi nyo Kap na salamat po dahil nagawa at naisakatuparan po natin ito. Baka kayo Kap, meron po kayong mga message or shout out sa ating mga kabarangay? Yun, shout out syempre sa lahat ng mga kabarangay ko sa Molino 1. Unahin na natin yung mga nasa office natin na nanonood ngayon. Mga office staff, mga OJT po natin, mga barangay tanod natin, Lupon, Barangay Nutrition Scholar, BHW, mga drivers po natin. At sa lahat ng mga kabarangay ko na bumati po at nag-message po sa live, maraming salamat po sa inyong suporta. Umasa po kayo ng pamahalaang barangay ng Molino 1 ay nandito lamang para tugunan at magawa yung mga dapat gawin natin ng may patas at tapat na paglilingkod po sa lahat ng mamamayan po natin. Yun, maraming salamat po Kap Gio. At syempre salamat po kagaya ng ating nabanggit kanina. Patuloy na pagpapasalamat at syempre pagpupugay sa mga personnel ng ating barangay na kasama ni Kap Gio Dominguez ngayong araw po na ito. Live na live sa ating studio. Kasama po natin, ayan ang mga personnel natin sa Barangay Molino 1, mga kagawad at mga staff po natin. Syempre po, yung live audience natin doon sa kabilang dako at sa kabilang dulo po. Hindi naman po kabilang dulo. Sa kalapit barangay po nating Molino 1. Kaway-kaway naman po dyan sa mga natin, live audience natin dyan. Grabe naman yung pagkakatulala talaga ng mga relapse yan. Hindi naman relapse yan. Shout out po sa inyo sa mga staff natin dyan sa Barangay Molino 1 na nanonood. Pagbati po mula kay Kap Gio Dominguez at sa buong personal mga kagawad na kasama po natin dito sa What's Kap na segment natin. Grabe po yung kaway. Nag-lunch na po ba kayo? May pa-lunch daw po si Kap. Hindi. Magre-react na lang po yan later on. Kung hindi ba daw po kayo nagla-lunch, bahala po kayo. Sige po, si Kap daw po magpapa-lunch. Meron ng lunch yan. Meron naman daw, may available daw. Huwag nyo daw po antayin si Kap. Kumain daw po kayo dyan. Pagkasyahin nyo na lang. Di ba? Sabi ko sa inyo, biglang kinatuloy yung camera nung humindi na wala pang lunch eh. Baka daw magkaroon daw ng baka daw si Kap ang mag-abono nung pa-lunch natin. Kaya, thank you so much, Kap. Kasi totoo yung may puso na pakikipanayam po na ito, Kap.
And hindi po namin itong conversation natin na ito, Kap, hindi siya magiging meaningful kung wala talagang ginawa sa barangay at tanging sa salita lang meron. Kasi nagagawa natin na ipagmalaki, ipagmayabang yung services kasi meron talaga, Kap. At thank you. Yun, alam naman ng mamamayan ko yan na tayo may ginagawa at naglilingkod naman tayo ng tama. Hindi natin hinahaluan ng kulay politika yung paglilingkod natin. Alam po nila yan dahil alam nila kung gaano ko po sila kamahal. Yun, maraming salamat, Kap Jeyo. At salamat po dahil pinuntahan at nakapanayan po namin kayo dito sa segment natin na What's Kap. Kaya naman po, sa mga Bacooreño na interesado, marami nagko-comment na, anuhin nyo po, i-interview nyo si ganito, i-interview nyo si Kap ganito, ganyan. Siguraduhin po natin na mai-interview natin ang ating mga 47 barangay captains at malalaman natin ang kanilang mga kwento at mga serbisyo dito po sa Usapang Bacooreño. Para po manatili kayong updated sa lahat po ng happenings sa lungsod ng Bacoor, sa mga kapitan natin at sa iba't iba po sektor natin. Mangyari lamang po na laging tumutok dito sa Usapang Bacooreño para sa mga pinakasariwang balita tungkol sa ating panahon at daloy trapiko. Muli po, mga kapwa ko Bacooreño, ito po ang What's Kap. Ako po si Ezer at ito ang Usapang Bacooreño, ang programa naghahatid ng pinakamaiinit na balita, kaalaman at kasaysayan tungkol sa ating lungsod ng Bacoor. Maraming salamat po sa lahat ng viewers natin, sa lahat na nakasuporta sa atin, sa lahat po na nakapanayam natin at syempre po maraming salamat po sa ating barangay captain na nakapanayam ngayong araw po na ito, and baka po may mga pahabol pa na thank you si Kap. Yun, unang-una, maraming salamat sa pamunuan ng Bacoor TV channel, Usapang Bacooreño. Maraming salamat dahil nagkaroon ng pagkakataon po ang bawat barangay na ilathala ang kanilang mga serbisyo, mga programa at proyekto na makakatulong po sa bawat barangay. Nagpapasalamat din siyempre po tayo sa programang ito ng City Government sa pangunguna po ng ating butihin at masipag na 24/7 Mayor Strick Remilla, kay Ate Vice Mayor Rowena Bautista Menjola at sa bumubuo ng Sangguniang Panglungsod. Maraming salamat din po siyempre kay Congresswoman Lani Mercado Revilla at sa lahat po ng mga nanonood sa araw na ito. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Yun. Maraming salamat muli, Kap Jeo Boying Dominguez sa Barangay Molino 1. At dahil ang Bacoor ay kilala sa pagkakaisa, let us improve as one and learn as one. Abangan nyo po ang susunod nating makakasama dito sa What's Kap, dito lamang sa Bacoor TV channel. Narito po at panoorin nating lahat. Thank you so much, Kap. Maraming salamat. Sabi ko nalalamig si Kap, ang lamig na kamay ni Kap.